sideline. Marami akong alam na sideline. Sige, basta kaya ko. Magandang umaga! Umaga din po. Magandang umaga! Magandang umaga din po! Nay! Nanay! Yes po, Nay. Nay, may nag-aalok po sa akin nakalasaw ng sideline. Baka naman mapabayaan mo yung pag-aaral mo pag nakahawa ka na ng pera. Hindi po, Nay. Kaya naman po sabay na aking pag-aaral at madalang naman po yung sideline na yun. Basta mag-iingat ka kung mapabayaan ng pag-aaral, ha? Opo, Nay. Ako po. Sige, pasok ka. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din. Pwede ka po bang kunin yung sweldo ko na 2 araw sa construction? Ay, ikaw ba tong Denver? Hindi ka pa nga pala sumasweldo eh. Oh, eto na yung sweldo mo. Thank you po. Pwede bang sa susunod na araw na magpapagawa ako, pwede bang makita ulit kita dito? Kasi sobrang sipag mo eh. Opo, pwede po. Sige. Ay, dito na po ako, Nay. Dito na po ako. Dito na po yung sahod ko sa construction. Salamat anak, may pambayad na tayo ng kuryente at tubig. Wala nga naman, Inay. Boss, meron po ba yung alam na binibentang motor? Anong klaseng motor ba? Medyo po sana para madali gamitin. Ay, wala kasi akong alam na nagtitinda ng motor dito. Ikaw ba? Ay, minsan meron akong alam, dun sa kapitbahay namin, mura lang binibenta. Mio ba yun? Oo. Tara, Ito tingnan naman natin pala, kung tingnan gusto mo. Tara, Sige po, tara po. Ito, Bunso, tingnan mo kung pasok na ba sa ano mo, gusto. Goods pa yan, oh. Maganda pa. Mura lang yan. Ito po ba yan? Oo. Oo. Try mo din. Pwede po ba i-try? Sige. Gusto mo ba yung tunog? Okay na po. Maganda naman po sa komanda. Magkano po? Sige, pag-uusapan na lang natin yan.
Kaya mo ba yung 30K? Oo, para murang-mura na yun. Sige po ate, babayaran ko na. Sige. Salamat ha, sige. Salamat ba? Sige. Salamat po. Nay! Nay! May surprise po ako sa inyo. Ano yun? Basta po, ulit tumayo po, ipapakita ko sa inyo. Maaaring bubantak pa lang yung mga mata. Ready ka na ba makita? Pwede na. Surprise! Saan mo naman nakuha yung pambili na yan? Bunga po yun ng punto sa makeup po, inay. Hanggang sa natuto na siyang mag-inom at napabarkada. Rasya! Ay! Ay! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba pumapasok? Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Pag nakahawa ka ng pera, ganyan na rin gagawin mo. Nakampaya. Aba, sumasagot ka na? Layaan mo ngayon. Ganyan ba yung tinuturo ko sa'yo? Tita, Ito po yung ginawa sa inyo ni Denver kahapon. Okay lang po ba kayo? lang naman ako, hindi niya ako sinaktan. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Nilamon na siya ng pera at ng luho niya. Naalala ko pa nung bata pa lamang siya. Galingan mo anak sa eskwela, huwag makikipag-away. Paano po ngayon? Bihira na lang po umuwi si Denver. May kinakain pa po ba kayo? Nangangayayat na po kayo. Parang hindi na siya si Denver. Parang hindi na siya yung anak ko. Nakahanap ako ng trabaho para kahit papaano ay matustusan ko yung sarili ko. Huwag po kayong magpapakapagod masyado ah. Ano yun, kumare? Pasok ka. Ay, may alam ka bang trabaho? Kaso kakayanin mo kaya yung ugali niya. Kumari ko yun eh. Kaso madami na ding umalis sa kanya na trabahador dahil na rin sa kasungitan niya. Dahil siguro tumandang dalaga. Kakayanin ko yon, may maipangkuskus lang sa pang-araw-araw. Kumare, sasabihin ko na lang sa kanya mamaya na may gustong mag-apply ng
trabaho. Salamat, Mare. Mauna na ako. O sige, kumari. Saan ka na naman galing? Diyan lang, sa mga kaibigan ko. Sabi lang, minilakad lang kami. Saan na naman kayo nagpunta? Basta, wala ka na dun. Inay! 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 Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami, nanay ko! Inay! Mika, baka may extra akong pera dyan. May sakit kasi yung nanay ko, kailangan namin ng pera. Baka meron ka dyan. Wala rin kasi akong pera ngayon eh. Gipit din kami, pasensya ka na ya. Ganun ba, Mika? Sige, salamat na lang. Uy, ikaw pala yan. Oy, Bakit parang ang lalim naman yata ng iniisip mo? walang-wala kasi ako ngayon eh. Wala akong mahanapan ng pera. Kailangan pa naman ni nanay, alam mo naman. Hindi ko man alam kung gaano kabigat yung nararamdaman mo, pero alam kong siya lang yung makakatulong sa'yo. Sapat na siguro to sa pampagamot ni Nay. Patuloy siyang nagtrabaho at ginawa niya lahat hanggang makalabas na ako ng ospital. Saan mo pala kinuha yung pinambayad mo ng bill ng ospital? Saka nasan na pala yung motor mo? Binenta ko na pa yung motor ko, Inay, para po may pambayad sa ospital. Kaya niya po, bibili po ako ng mas maganda. Nay, ito lang ang binili natin. Dahil sa pagpupursige niya at mas piniling umangat sa buhay, na isa-isa na niya ang mga gusto niyang ipundar. Nay, ito po isang napundar natin. Panghakat po natin ng palay. Nay, nakabili na rin ako ng buhay. Para din tayo mahirapan sa kakainin natin. Hindi ako makapaniwala, anak. Lahat ng sinasabi ko sa'yo noon, unti-unti mo lang natutupad. Opo, Nay. Tatas po yan ng mga pagod at hirap ko. Minsan talaga sa buhay, nakakatakot ang mga nangyayari. Pero kahit papano, may kabutihan pa din na natitira sa mga tao, gaya ng anak ko. Akala ko hindi na muling mangangarap, pero patuloy niyang sinundan ang kanyang hakbang patungo sa pangarap.